So bago natin makilala si Kristo, tayo ay spiritual na patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. So dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway, tayo ay patay spiritually. At yung patay dito ay nangangahulugan na hiwalay tayo sa Diyos at walang kakayahan na bumalik sa Kanya sa ating sariling lakas. At next naman, makikita natin doon yung bagong buhay kay Kristo. So sa kabila ng kalagayan nating patay, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. So yung binuhay doon ay nangangahulugan na binigyan tayo ng espiritual na buhay at relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Kristo. Then last naman na makikita natin doon ay yung kaligtasan sa biyaya. So yung kaligtasan ay hindi natin makakamtan sa pamamagitan ng sariling gawa o kabutihan. Ito po ay isang libreng kaloob na galing sa Diyos batay sa kanyang biyaya. At ang biyaya po ay ang hindi nararapat na kabutihan ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin. So, yung verse po na ito sa Ephesians 2:4-5 ay nagpapakita ng kadakilaan ng pag-ibig at habag ng Diyos. So kahit na tayo ay nasa kalagayang patay, spiritually dahil sa ating mga kasalanan, ang Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at habag, ay binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ay hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang biyaya. At ang biyaya na nagliligtas sa atin at nagbibigay ng bagong buhay na spiritual.